magandang gabi, at maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Bago ka matulog, bago ka pumikit, hayaan mo munang huminga ang isip mo. Kung pagod ka ngayon, kung magulo ang araw mo, kung pakiramdam mo ay masyadong maingay ang mundo, nasa tamang lugar ka. Ang kwentong ito ay hindi nagmamadali. Wala kang kailangang intindihin. Wala kang kailangang patunayan. Isa lamang itong banayad na kwento na dahan-dahang sasabay sa paghinga mo hanggang sa ang isip mo ay makapagpahinga rin. Kung handa ka na, ibaba ang volume, humanap ng komportabling pwesto at pumikit. Hayaan mong ang kwento ang magbantay habang ikaw ay natutulog. Sa probinsya, may oras ang lahat. May oras ang araw para sumilip. May oras ang hangin para dumaan. At may oras ang katahimikan para manatili. Doon lumaki sina Lara at Rudy. Hindi marangya ang buhay nila roon, pero hindi rin nagkukulang. May maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. May bakuran na hindi perpekto, pero sapat para sa mga halaman, sa tsinelas na iniwang baligtad, at sa mga hapon na walang kailangang patunayan. Tuwing umaga, si Lara ang unang nagigising, hindi dahil may alarm, kundi dahil may manok na masipag magpaalala na umaga na. Minsan, mas maaga pa ang manok kaysa sa araw. At minsan, mas maaga pa ang gutom ni Rudy kaysa sa lahat. Si Rudy, sanay sa tahimik na umaga. Gigising siya na may kaunting antok pa sa mata. Mag-iinat. Tapos magbubukas ng pinto para silipin ang bakuran. Doon niya makikita ang mga tanim. Kamatis na hindi laging namumunga. Sili na minsang mas maanghang sa inaasahan. At talong na parang laging nag-iisip kung lalago ba o hindi. May light humor ang buhay nila roon. Kapag nalalanta ang halaman, si Rudy ang sinisisi ni Lara. Kapag naman sobra ang dilig, si Lara ang tinutukso ni Rudy. Pero sa totoo lang, pareho lang silang masaya kahit hindi perpekto ang tanim. Sa probinsya, ang oras ay hindi nagmamadali. Kapag umulan, hihinto ang lahat. Kapag umaraw, lalabas ang lahat. Kapag tahimik ang gabi, tahimik din ang loob ng dibdib. Minsan, habang nakaupo si Lara sa bangkong kahoy, nakatingin lang siya sa bakuran. Wala siyang iniisip na kung ano ang susunod. Wala siyang hinahabol. Wala siyang kinakabahan. At si Rudy naman, nakahiga sa duyan, bahagyang umiindayog, nakapikit, nakangiti kahit walang dahilan. Doon nila natutunan na ang buhay hindi kailangang palaging mabilis. Hindi kailangang palaging maingay. Hindi kailangang palaging may patutunguhan agad. Pero dumating ang panahon na kailangan nilang umalis. Hindi dahil ayaw nila sa probinsya, kundi dahil may pangarap na kailangang subukan. Isang trabaho sa lungsod. Isang pagkakataon na minsan lang kumatok. Hindi madali ang desisyon. Tahimik ang gabing pinag-usapan nila iyon. Mas tahimik kaysa sa dati. Parang alam ng bakuran, alam ng mga halaman, alam ng hangin. Umalis sila dala ang ilang damit, ilang alaala, at isang tahimik na pangakong babalik. Kahit hindi nila alam kung kailan. Sa biyahe pa lang, ramdam na ni Lara ang kakaibang bigat. Hindi lungkot, hindi rin takot. Parang pananabik na may kasamang pag-aalala.
Si Rudy naman, pilit nagpapatawa. Baka sa lungsod, mas malaki ang kamatis. Biro niya. Ngumiti si Lara. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi laki ng tanim ang mamimiss nila, kundi ang pakiramdam. At habang papalayo sila sa probinsya, unti-unting lumiit ang mga puno. Unti-unting nawala ang mga bukid. Unti-unting napalitan ng semento ang lupa. Pero hindi nila alam, dala pala nila ang alaala ng probinsya. Sa bawat hinga, sa bawat katahimikan na hinahanap ng puso, at sa gitna ng bagong mundo, ang alaala ang magiging simula ng lahat. Ang lungsod ay hindi natutulog. Kahit madaling araw, may tunog, may humuhuning sasakyan, may yabag ng nagmamadali, may ilaw na ayaw pumikit. Doon nanirahan sina Lara at Rudy sa isang maliit na apartment, hindi masikip pero hindi rin maluwag. May isang bintana na tanaw ang pader ng katabing gusali. May kaunting liwanag sa umaga, kung swerte, at may kaunting hangin sa gabi, kung tahimik. Sa unang araw nila roon, napansin agad ni Rudy ang ingay, parang may fiesta araw-araw. Sabi niya, si Lara, ngumiti lang, pinakinggan ang tunog, at sinubukang hanapin ang katahimikan sa pagitan ng ingay. Sa probinsya, ang katahimikan ay natural. Sa lungsod, kailangan mo itong hanapin o likhain. Sa unang gabi, hindi agad nakatulog si Lara. May busina, may yabag, may tunog na hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Si Rudy naman, nakahiga, nakapikit, pilit inaantok, pero maya't maya, bumubuntong hininga. Parang ang liit ng langit dito, bulong niya. Hindi dahil walang bituin, kundi dahil hindi niya ito makita. Ang unang linggo nila, minsan, napagkamalan nilang lindol ang dumadaang tren. Minsan, napagkamalan nilang umaga na dahil maliwanag pa rin sa labas. At minsan, napagkamalan nilang tahimik na, pero may biglang sisigaw ng baluot sa kanto. Unti-unti, nasanay sila. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Pero sa kabila ng lahat, may kulang. Isang bagay na hindi nila agad mapangalanan. Isang hapon, habang nakatayo si Lara sa bintana, napansin niya ang liwanag ng araw na tumatama sa sahig. Isang maliit na bahagi lang, pero sapat para magbigay init. Tahimik siyang nakatingin doon, parang may naalala, parang may hinahanap. Si Rudy, nakaupo sa kama, pinagmamasdan siya. May naiisip ka? Tanong niya. Tumango si Lara. Namimiss ko ang lupa. Sagot niya. Nagkatinginan sila. At doon, sa gitna ng maliit na tahanan, sa gitna ng semento, may isang ideyang tahimik na umusbong. Hindi pa malinaw, hindi pa buo, pero may pakiramdam na tama. Sa gabing iyon, mas tahimik ang loob nila. Hindi dahil humina ang ingay sa labas, kundi dahil may nabuo sa loob. Isang munting tahanan, hindi lang sa pader, kundi sa paraan ng pamumuhay. At kahit maliit ang espasyo, kahit puro semento ang paligid, alam nilang may magagawa sila. Hindi para baguhin ang lungsod, kundi para baguhin ang pakiramdam nila sa loob nito.
At sa susunod na umaga, may sisibol na ideya kasabay ng unang sinag ng araw. Kinabukasan, mas maaga nagising si Lara, hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa liwanag na sumilip mula sa bintana. Isang maliit na liwanag, pero sapat para mapansin. Tahimik siyang bumangon. Ayaw niyang gisingin si Rudy. Mahimbing pa ang tulog nito. May bahagyang hilik na parang pag-ungol ng pusa. Hindi malakas, hindi rin mahina. Sakto lang para ipaalala na may kasama siya. Lumapit si Lara sa bintana. Muli niyang tiningnan ang maliit na bahagi ng sahig na tinatamaan ng araw. Doon, sa mismong lugar na iyon, may kung anong kumurot sa kanyang alaala. Sa probinsya, doon palaging inilalagay ang mga paso, kung saan sumisilip ang araw, kung saan may pagkakataong mabuhay ang tanim. Hindi pa buo ang ideya, pero ramdam niya ang direksyon. Nang magising si Rudy, nakita niyang tahimik na nakaupo si Lara sa gilid ng kama. May hawak itong maliit na plastic bag. Ano yan? Tanong niya. May antok pa sa boses. Lupa. Sagot ni Lara. Simple. Tahimik. Parang natural lang. Napatingin si Rudy sa plastic bag. Tapos kay Lara. Tapos ulit sa bag. Lupa. Sa lungsod. Tumawa si Lara ng mahina. Konti lang, sabi niya. Para lang subukan. May kaunting katahimikan. Hindi awkward. Hindi rin mabigat. Parang pahinga lang. May paso ba tayo? Tanong ni Rudy. Nagkatinginan sila. Sabay na pangiti. Wala. Ang sumunod na eksena. Naghukay sila sa mga kahon. May nakita silang lumang lalagyan ng ice cream. May butas na kaunti sa ilalim. O baka gasgas lang. Hindi sila sigurado. Pwede na to, sabi ni Rudy. Creative gardening. Dagdag niya. May ngiti. Nagpunta sila sa maliit na palengke sa kanto. Hindi ito tulad ng palengke sa probinsya. Masikip. Mas maingay. Mas mabilis. Pero may isang tinderaro ng mga halaman. Kaunti lang. Parang naliligaw lang din sa lungsod. Pumili si Lara ng isang maliit na halaman. Hindi bongga. Hindi rin mamahalin. Isang simpleng tanim lang na mukhang sanay sa simpleng buhay. Pagbalik nila sa apartment, maingat nilang inilagay ang lupa. Itinanim ang halaman at inilagay ang paso sa tabi ng bintana. Tahimik silang pareho. Walang seremonya. Walang salitang malalaki. Tinitigan lang nila ang halaman. Parang may hinihintay. Parang may nararamdaman. Ang liit, sabi ni Rudy. Pero buhay, sagot ni Lara. Tumango si Rudy. At doon niya naramdaman. Hindi lang halaman ang itinanim nila, kundi alaala at pag-asa. Kinagabihan, mas tahimik ang tulog nila. Hindi dahil humina ang ingay sa labas, kundi dahil may katahimikan sa loob. Isang paso lang, pero may bigat, may saysay, at sa gitna ng semento, may unang sinyalis ng buhay. Hindi agad napansin ni Lara kung kailan nagsimula. Isang araw, dalawa, hanggang sa hindi na lang isa ang paso sa bintana. May isa na naman, at isa pa. Hindi ito biglaan, hindi rin planado. Parang kusang dumadagdag, kasabay ng mga araw na tahimik lang. May paso na galing sa bote ng mineral.
May paso na dating lata ng biskwit. May paso na hindi nila maalala kung saan galing. Ang pagtatalo nila minsan, hindi pantay ang dilig mo. Sabi ni Lara. Pantay yan, sagot ni Rudy. Hindi lang sanay ang halaman, dagdag pa niya. Unti-unti, natuto si Rudy. Hindi dahil eksperto siya, kundi dahil pinapakinggan niya ang halaman. At si Lara, tuwing umaga, nagiging ritual ang pagdilig. Hindi minamadali. Hindi rin sinasabayan ng reklamo. May tunog ng tubig. May liwanag ng araw. May katahimikan sa pagitan ng ingay ng lungsod. Napansin ng mga kapitbahay. May dumadaan na tumitingin. May batang napapahinto. May matandang napapangiti. Hardin ba yan? Tanong minsan ng kapitbahay. Maliit lang, sagot ni Rudy. Pero mukhang masaya. Dagdag ng kapitbahay. Ngumiti lang sila. Dumating ang mga araw na umuulan. Hindi malakas. Hindi rin mahina. Sakto lang para makinig. Pinapanood ni Lara at Rudy ang patak ng ulan sa dahon. Tahimik. Walang kailangang sabihin. Sa probinsya, normal lang iyon. Sa lungsod, parang himala. Unti-unting nagbago ang pakiramdam ng apartment. Hindi na lang ito lugar na tinutulugan. Hindi na lang pahingahan ng pagod. May buhay, may kulay, may amoy ng lupa kahit kaunti lang. Si Rudy, na dati ay reklamo ang bukang bibig sa ingay, ngayon ay mas madalas tahimik. Nakaupo, nakatingin sa mga halaman. Mukhang mas tahimik ka na, biro ni Lara. Siguro sanay na ako, sagot niya. Sa halaman, dagdag niya, sabay ngiti. Hindi lumaki ang hardin para ipagyabang. Lumaki ito para huminga sila. At sa bawat dagdag na paso, may nababawas na bigat sa dibdib. Sa gitna ng semento, may munting hardin na hindi lang tumutubo sa lupa, kundi sa puso. At habang dumarami ang halaman, unti-unting bumabagal ang mundo nila. Hindi nila inaasahan na mapapansin ng munting hardin. Hindi nila ito ginawa para ipakita, hindi para ipagyabang, kundi para magkaroon ng lugar ang alaala. Isang umaga, habang nagdidilig si Lara, may bahagyang aninong huminto sa labas ng bintana. Hindi siya agad tumingin. Inisip niyang baka dumaan lang. Pero nanatili ang anino. Tahimik. Parang nag-aabang. Pagtingin niya, may isang matandang babae sa katabing apartment. May hawak na bayong. At may ngiting hindi pilit. Maganda ang mga halaman mo, sabi nito. Napangiti si Lara. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil may nakapansin. Maliit lang po, sagot niya. Oo, sabi ng matanda. Pero parang presko ang pakiramdam. Hindi na nagtagal ang usapan. Hindi rin kinailangan. Sapat na ang ngiti. Sapat na ang tingin. Kinagabihan, ikinuwento ni Lara kay Rudy ang nangyari. Tumangulang si Rudy. Parang may naalala. Sa probinsya, sabi niya, kahit hindi mo kausapin ang kapitbahay, parang magkakilala pa rin kayo. Tahimik silang dalawa, nakatingin sa mga paso, walang kailangang idagdag. Sumunod na araw, may batang huminto sa labas. Tahimik lang, nakatingin. Mama, sabi ng bata sa baba.
May gubat doon sa bintana. Napangiti si Rudy. Gubat daw. Sabi niya kay Lara. Malayo pa, sagot ni Lara. Sabay tawa ng mahina. May dumating ding mga araw na may nagtatanong. Binebenta ba yan? Mabango kasi. Ang sagot ni Rudy. Libre ang tingin. Sabi niya. Pero bawal ang pitas. Dahan-dahan. Naging pahinga ang munting hardin hindi lang para sa kanila. May dumadaan na bumabagal ang lakad. May dumaraan na napapangiti. Kahit saglit lang. Hindi nila alam kung bakit. At hindi rin nila kailangang malaman. Sa bawat ngiting iyon, may katahimikan na naibinibigay kahit hindi nila sinasadya. At sa bawat gabing dumarating, mas magaan ang pagtulog nila. Parang may kaunting liwanag sa dibdib. May mga araw na tila pare-pareho ang lahat. Parehong ingay, parehong lakad, parehong pagod. Pero may mga araw na ramdam mong may nagbago. Hindi sa labas, kundi sa loob. Isang hapon, umulan. Hindi malakas, hindi rin mahina. Sakto lang para marinig. Pinanood ni na Lara at Rudy ang patak ng ulan. Tumatama sa dahon. Dumadaloy sa paso. Bumabagsak sa semento. Sa sandaling iyon, parang huminga ang paligid. Parang tumigil ang lungsod kahit saglit. Parang probinsya. Pulong ni Lara. Tumango si Rudy. Konti lang, sabi niya. Pero sapat. Napansin nila na kahit hindi nagbabago ang paligid, nagbabago ang pakiramdam nila rito. Hindi na mabigat, hindi na masikip. Ang semento. Parang may pagitan na ngayon. May puwang, may pahinga. Tuwing umaga, nagiging ritual na ang katahimikan. Hindi na nila binibilang ang oras. Hindi na nila minamadali ang kape. May mga sandaling walang sinasabi. At doon sila mas nagkakaintindihan. Pa rin ang pasok minsan. Minsan, napagalitan si Rudy ng halaman. Hindi literal. Nalanta lang ito ng konti. Sabi ko sa'yo, huwag sobra ang dilig. Sabi ni Lara, hindi ko naman pinapaligo. Sagot ni Rudy, may ngiti. Ngunit sa kabila ng biro, alam nila na natututo sila. Hindi lang sa pagtatanim, kundi sa pamumuhay. Ang munting hardin ay naging paalala na kahit sa gitna ng semento, pwedeng huminga, pwedeng magpahinga, pwedeng mabuhay ng dahan-dahan. At sa bawat gabing dumarating, kapag tahimik na ang paligid, kapag humina na ang ilaw, kapag bumagal na ang hininga, naroon ang munting hardin, tahimik lang, nagmamasid, kasama nila. At sa gitna ng lungsod na ayaw tumigil, may isang tahanang natutong huminga. Hindi na nila namalayan kung kailan naging normal ang lahat. Kung kailan ang munting hardin ay hindi na bago, hindi na proyekto, hindi na eksperimento, naging tahanan na ito. Tuwing umaga, bago pa magising ang buong gusali, gising na ang mga halaman. May liwanag na dahan-dahang sumisilip. May hangin na marahang dumaraan. Si Lara, may hawak na tasa ng mainit na kape. Nakaupo sa tabi ng bintana. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nag-iisip ng malayo. Si Rudy naman, nakasandal sa pader, nakapikit, parang nakikinig sa katahimikan. Kahit may ingay sa labas. Minsan,
Napapangiti si Lara, hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil may naaalala. Naalala mo pa ba ang bakuran natin? Tanong niya minsan. Tumango si Rudy. Hindi ko nga akalaing dadalhin natin dito. Sagot niya. Tahimik silang dalawa. Hindi dahil walang sasabihin, kundi dahil sapat na ang nararamdaman. Ang munting hardin ay naging lugar ng pahinga, hindi lang para sa katawan, kundi para sa isip. Kapag pagod si Rudy galing trabaho, dun muna siya nauupo. Hindi para mag-isip, kundi para huminga. Kapag tahimik si Lara, alam na ni Rudy kung nasaan siya. Sa tabi ng bintana, kasama ang mga halaman. May light humor pa rin minsan. May halaman na masyadong makulit tumubo. May isa namang ayaw sumunod kahit anong lambing. Parang tao. Sabi ni Rudy. Oo. Sagot ni Lara. May kanya-kanyang ugali. Unti-unti, naging parte ng araw nila ang munting hardin. Parang laging naroon. Parang laging kasama. Hindi nila napansin na nagbago rin sila. Mas tahimik. Mas mabagal. Mas maingat. Ang tahanan pala, hindi lang 4 na pader. Hindi lang bubong. Hindi lang sahig. Ang tahanan pala ay kung saan ka natutong maging payapa. At sa gitna ng lungsod, sa gitna ng semento, may isang munting hardin na naging tahanan ng puso. May mga lugar na tila hindi bagay sa katahimikan. Mga lugar na puro semento, puro ingay, puro pagmamadali. Pero minsan, ang katahimikan ay hindi naghihintay ng perpektong lugar. Naghihintay lang ito ng taong handang maglaan ng puwang. Sina Lara at Rudy ay hindi nagbago ng lungsod. Hindi nila pinatahimik ang kalsada. Hindi nila pinatigil ang ingay. Ang binago nila, ang paraan ng pamumuhay. Sa isang maliit na bintana, sa ilang paso, sa kaunting lupa, napatunayan nila na kahit sa gitna ng semento, pwedeng tumubo ang alaala, pwedeng tumubo ang pag-asa, pwedeng tumubo ang katahimikan. Ang munting hardin ay hindi perpekto. May araw na nalalanta, may araw na sobra ang ulan, may araw na kulang ang araw. Pero tulad ng buhay, tuloy pa rin. At doon nagmumula ang aral. Hindi mo kailangang lumayo para makaramdam ng kapayapaan. Hindi mo kailangang bumalik agad sa pinanggalingan. Minsan, kailangan mo lang magtanim kung nasaan ka ngayon. Ang tahanan ay hindi palaging lugar. Minsan, isa itong desisyon, isang pagpiling bumagal, isang pagpiling huminga, isang pagpiling maging payapa. At habang nakahiga ka ngayon, habang nakapikit, habang dahan-dahang bumabagal ang paghinga, alalahanin mo, kahit nasaan ka, kahit anong gulo ng paligid, may puwang para sa katahimikan, may puwang para sa munting hardin ng puso. Dahan-dahan lang, walang kailangang habulin, walang kailangang patunayan. Pumikit ka lang, huminga, at hayaan mong tumubo ang pahinga. Kung nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, marahil ay mabagal na ang paghinga mo. Marahil ay mas tahimik na ang loob mo. At kung ikaw ay nakatulog na, hayaan mong ang kwento ay manatili, tahimik lang, kasama mo. Wala kang kailangang gawin pagkatapos nito.
Walang kailangang tapusin, walang kailangang habulin. Kung nagising ka man saglit, okay lang iyon. Makinig ka lang muli at hayaan mong bumalik ang pahinga. Salamat sa pakikinig. Salamat sa paglalaan ng oras para sa sarili mo. Hanggang sa susunod na gabi, hanggang sa susunod na kwento, na dahan-dahan lang, tulad ng pagtulog. Magandang gabi.